Tapos, tapos yung pagsasalita na po, nahirapan na po siyang huminga. Tapos, tapos ako na lang po yung nabibigay ng pagkain niya, siya na lang po yung kakain. Tapos, nung nakaraang araw lang, di ko po talaga na-expect na wala na po talaga si Daddy. Leslie, pagbutihin mo ang pag-aaral mo ng piano, ha? Piano teacher ako ng Casey. Tapos itong makasi na ito, hindi siya nakasipot, kaya pala marami siya daw sa sintay. Mag-promise ka na ayusin mo na ang piano lesson mo, ha? Yan na ba yung masasabi ko? Mami, sa lahat po na nandito ngayon, yung nakikiramay sa amin, mula sa mga professor, mga kasamahan niya, estudyante, mga kapitbahay, kaibigan, tapos puso, akong nagpapasalamat sa inyo. Kasi ang pagkakakilala ko, Bini, hindi lang bilang asawa. Marami siyang mga natulungan. Marami siyang, kumbaga, yung fulfillment siya dito sa lupa, marami na siyang nagawa. Yung sinasabi ko, minadali niya kasi panay ang overtime niya. Ang from Monday to Sunday, ang araw halos, ang gabi, gusto yung gawing araw. Kung umuwi siya late at night, dumarating siya dito 11 o'clock. Kung minsan, madaling araw, nagtitext lang yan, Ma, malilate ako sa pag-uwi. Kung minsan, 9 o'clock pa lang yan. Tama nga yung sinasabi ni Sir na si Benny matampuhin. Kasi pag mag-text yan, Man, nasa inlex na ako. Twice lang siya mag-text at hindi ako mag-response. Pagdating niya dito, magagalit yan. Bakit hindi ka nagre-reply? Sabi ko, wala pumapasok na text. Kasi kung minsan, late naman po talaga pumapasok yung text. Okay? Tapos si Benny, sinabi sa kanya mga kapatid, nakikita ko kasi isang hometown lang kami kung gaano ang buhay nila. Marami nga siyang tinulungan, mga kapatid niya. Una-una, siya talaga ang dumating dito. Siya ang unang pumunta rito sa Maynila. And then, kinuha niya yung mga kapatid, kinukup niya. Kasi, nung mag-asawa na kami, kinukwento niya, ayaw niya, kasing iyan lang ang magiging successful. Gusto niya lahat sila magkakaroon ng magandang buhay. Kasi ang rason niya, kung ano man ang mangyari sa isa man sa kanila o sa mga parents nila, hindi niya susuluhin ang gastos o yung iba pang mga, iyon na nga ako mga gastusin, kundi tulong-tulong sila na kumbaga susuportaran nila kung ano man ang mga problema nga darating sa kanila pamilya, hindi niya susuluhin, kundi lahat sila mag-share-share ng mga tulong. Yun din o, marami din akong sinuportaran na mga activities niya, lalo na sa mga estudyante, mga field trip. Dito rin ho ginaheld sa Malulos. Talaga sinusuportahan ko siya nga kasi kung minsan late na siya late na siya umuwi, sabi niya sa akin, Ma, alam mo, marami sa kinukwento, ganito, ganyan. O di ako naman nakikinig, para akong audience. Siya nagli-lecture sa akin. Naabot kami minsan, hindi ko na mamalayan ng oras, 3 AM na. Sabi niya, magkape na lang tayo. Okay, magtitimpla ako ng kape. Masaya kami nagkupintuhan. Sa si Benny, nagbibigay siya, very supportive husband siya. Kasi kahit anong busy niya sa trabaho, once a month talaga nagbibigay sa amin na bigay ng atensyon, yung bang family bonding. Sabi niya sa akin, nagtitext, Ma, huwag ka nang magluto.
abangan mo ako sa cruising at kakain tayo kung saan man gusto nyo kumain. Napakasimple lang ang buhay ng gusto namin. Yun nga si Benny talaga, marami siyang mga taong na natutulungan. Ako hindi ko iniiyakan kung kinuha man sa ni Lord. Kasi lahat tayo doon tayo mapupunta. Ang mamimiss ko lang siguro, nangihinay lang ako kasi at the age of 53, napakabata niya pa para malikod o iwanan ang mundo. And then, yung marami siyang, sa tutulong, marami pa siyang plano. Sa opisina, sa school, sa mga estudyante niya, marami pa siyang plano na ginishare niya sa akin. At saka, kung minsan hindi ko na binabasa itong late na nung siguro talaga may alam na siya nga hanggang doon lang. Kasi a day before na pumanaw na siya, sabi sa kanya, nakatingin siya sa akin, pero minsan hindi ako nagpapakita ng kahinaan sa kanya. Hindi niya ako nakita umiiyak, pero tao din ako, may kahinaan din ako. Tinatago ko yung, kung umiyak man ako, tinatago ko sa kanya. Sabi niya sa akin, masayo lang ako humugot ng lakas. Nasabi sa akin, nakatingin na one day before nga nawala siya, nakatingin sa akin para may gusto siyang sabihin. Inunahan ko na, paano problema? Sabi sa akin. Nakatingin, wala. Gusto mo bang umuwi ng San Dionisio? Oo, kaagad ang sagot niya. Bakit? Sabi ko, may kakilala ka pa ba doon? Matagal ka na, sabi ko, halos hindi umuwi. Although nga, nagbabakasyon din kami doon. Ang sagot niya kagad, marami ang nakakakilala sa akin. Tama nga siya. Marami siyang kaibigan nagmamahal sa kanya. Hindi lang dito sa Maynila, din doon sa probinsya, kilala si Benny kung ano ang na-share niya sa pamilya niya at sa mga kapatid. Sabi ko na sa kanya, sige, iano kita, sabi ko, kung gumaling ka, kasi una-una yung hiling, mapag gumaling ako, sisimba tayo sa Quiapo. Okay, sabi ko, magdasal tayo nga. Kung gumaling ka, lahat na hinihiling mo, sige, pupuntahan natin. Kaya nag-ano na ako, para kahit ako, nagugulat nung gabi na yun na, kasi nag-usap pa kami 1:15. Ginising niya pa ako, nanghingi pa siya ng pagkain. Twice niya kumain. Kasi pagkatapos ng hapunan, maraming kain eh. Di mga 11, humingi siya ulit ng prutas. Ang huli niyang hiningi, 1:15, humingi siya ng tubig at saka yung cake, hinati niya pa. Paghati niya ng cake, sabi sa akin, yung cupcake, binigay niya pang kalahati sa akin. Oh, talaga nagtitira siya para sa akin. Ako, mahal niya ako. Parang may gusto niya sabihin nga, ba hindi kita iiwanan? Hindi lang masabi. Kasi sabi nga ng anak ko, hirapan na siya magsalita. Pero tanggap ko yun. Ang iniiyakan ko lang, siguro mamimiss ko, yung mga samahan namin. Hindi ko inaiyakan kung ano man ang mayroon na mga kita o hindi mga material na bagay yun eh. Ang namimiss ko yung samahan namin. Ang banding namin magpamilya. Ang pera makikita. Pero ang kabutihan ng tao, pag siya'y nawala, talagang maalala mo. Gusto ko mo may kalimutan, pero para siyang multong na bumabalik at bumabalik sa isip mo. Yan ang ko. At saka, sa edad niya na 53, marami pang tao siya nga matutulungan. At alam ko, kaya niya ibigay ang tulong na yun. Kasi alam ko may mga scholars pa siya. Wala siya sa titat, wala siyang tinatago sa akin. Sinasabi lahat at ako willing akong sumuporta sa kanya. Kung ano man ang gusto niya nga. Basta sa nakikita ko, makabigay siya ng tulong sa kapwa niya. Okay. Kaya nung isang gabi may isa siyang estudyante nga natulungan from UCC and din ngayon ay nagtatrabaho na sa cooperative sa MMDA. Pagdating niya, halos pukpukin niya yung
taon ng ng asawa ko. Sabi, sir, hindi ako makapaniwala. Parang hindi ko matanggap na nandyan ka na. Kasi malaki ang part na naibigay niya o naitulong ni Bini sa kanya. So, marami pa sana akong sasabihin, pero napakahaba ko. Ikwento ko ang buong pangyayari. Ang may share ko lang na talaga na... At saka ito pa, mayroong mga message na dumarating either sa Facebook or sa text. Kuminsan hindi ko na binabasa ang text. Hindi ako umiyak, pero napapaiyak ako sa text. Kaya may isang estudyante, I don't know kung estudyante siya or friend niyang nagsalita. Palagay ko estudyante. Kasi ang message siya ganito. Sir Bini is a great professor. Is a great mentor. At nawalan kami ng ama. Yung gano'n sabi niya. Parang, kumbaga, nawalan sila ng isang magandang kasama o gabay sa buhay nila dahil siguro ang banding din ng mga estudyante sa kanya. Eh siguro sabi yun nga, a great professor, great mentor, and sa mga estudyante niya. Nawalan daw sila ng isang ama. Ganon siya ka-supportive sa kanyang mga estudyante at the same time sa mga kanyang kaibigan. Hindi ko na siguro papahabain ang gabi na to. Ako man, kahit ako, parang hindi ako manimala until now, na siya wala na. Kasi kailan lang kami pumasok sa ospital. It's almost 2 months. 2 months and a half kasi 20 nawala na siya. Parang hindi ako makapaniwala. Sabi ko nga, nananaginip lang ako. Nananaginip lang siguro ako. Pero the real truth is nandiyan na sa harapan ko. Nahihipo ko siya. Now, malamig na. So bago siya umalis, parang ayaw talaga umalis. Nung siguro hindi pa nakalayo ang kanyang memory o kaluluwa, talaga binulungan ko na lang siya. Kasi ang naisip niya, paano daw? Hindi lang sa akin sinabi, kundi sa mga friend niya, hindi lang isa o dalawang friend siya nagsabi sa akin. Nasabi niya, si paring Bini o si Sir Bini, ang sabi niya, paano na lang daw ako kung wala na siya. Kasi una-una wala naman akong trabaho. Ang sabi ko sa kanya kay Benny, pawag mo kong alalahanin, kaya ko ang sarili ko. Kaya ko kako itaguyod si Casey. Ito lang ang mabiling ko sa iyo. Buuhin mo ang sarili mo at lumakay ka ng mapayapa. Huwag mo nakapos. Kaya ko ang sarili ko. Doon, panaramdaman ko na dahan-dahan ng lamig ng kanyang katawan. Yun na siguro ang last niya. Nag-aantay lang siya ng salita ko. Tanggap ko na rin. Kasi yun nga unahan lang. Medyo nauna lang siya siguro pinatawag ni Lord para makapagpahinga din. At tapos, mas masakit sa akin yung makikita ko siya naghihirap. Mas okay na sa akin sa ngayon. Naka-rest na siya. Inuulit ko po sa inyo lahat. Nagpapasalamat ako sa inyong support. Walang patid na pagsuporta. Mula pa sa ospital, then hanggang ngayon, siguro, ayoko nang maulit yung gabi o masundan or kung ano man mga happenings. Ayoko nang ganito tayo magtagpo-tagpo. Gusto ko sana magtagpo-tagpo tayo sa isang masaya na walang nakahiga. Mas gusto ko yung ganun. Ayaw ko sa ganitong sitwasyon. Masakit man sa damdamin. Pero nandyan na, wala na tayong magagawa pa. Sa muli, nagpapasalamat ako. Kung ano naman ang naitulong nyo, spiritual, financial, maraming salamat sa inyong lahat. At sa ulit, magandang gabi sa inyo lahat.